Ayon kay Ruel, siya ay nagmamay-ari ng isang house and lot sa katimugan ng Metro Manila. Binili niya raw ito noong taong 1997, subalit hindi pa niya naililipat ang titulo ng bahay at lupa sa kanyang pangalan. Ang tanging nakarehistro daw sa kanya ay ang tax declaration kung saan taon-taon ay walang palya niya raw na binabayaran ang real property taxes dito. Noong taong 2009, inaangkin na ni Luz ang bahay at lupa. May deed of absolute sale daw siya dito mula rin sa may-ari ng house and lot na nagbenta nito kay Ruel. Nagpadala raw ng demand letter si Luz sa kanya at pilit siyang pinaalis sa bahay niya. Si Ruel kay Luz at ipinakita nito ang deed of absolute sale noong 1997 sa pagitan niya at sa nagbenta sa kanya nito. Pati na rin daw ang mga tax declaration ay binigyan na rin niya ng kopya si Luz. Ang akala ni Ruel ay tapos na ang usapan nila ni Luz patungkol sa bahay at lupa. Nang malaman niya na napatituluhan na ni Luz ang bahay at lupa sa kanyang pangalan noong 2010, nais malaman ni Ruel ang aming opinyon patungkol sa bagay na ito. Ayon sa kasong nadesisyonan ng Supreme Court sa Veloso versus Gabriel, GR number 175763, April 11, 2012, sinasabi na ang tax receipts at tax declaration ay prima facie na katibayan ng pag-aari o possession ng lupa. Kapag ang mga ito ay sinamahan pa ng aktual na pagtira at pag-okupa ng lupa, ito ay maaaring maging basehan na ng pag-aari. Sa Article 434 naman ng Civil Code, upang maging matagumpay ang pagsasampa ng aksyon sa pagbawi ng ang taong nagsasabi na siya ang mas may karapatan dito ay dapat na maipakita mga sumusunod. Una, ang pagkakakilanlan ng lupa at ikalawa, ang kanyang titulo dito. Sa kaso naman ng Fudot versus Cattleya Lands, sinasabi na kapag iisa lamang ang lupang subject matter ng transaksyon, ang unang nagrehistro ng transaksyon ang siyang kikilalanin ng batas na mas may karapatan sa nasabing ari-arian. Sa ganitong mandato, importante rin na ang nagrehistro ng titulo ay in good faith nang inirehistro niya ang titulo ng lupa. Ito ay ayon naman sa Article 1544 ng Civil Code. Mukhang hindi in good faith si Luz. Kaya't maaari mong questionin ang kanyang titulo sa lupa. Tandaan na ang aming ibinigay sa inyo ay aming opinion lamang at ito'y maaaring maiba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.